Hello mga mom and sir! Welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, magbibigay lang po ako ng konting pahayag sa nangyayaring palitan ng salitaan kina Ma'am MK Indeocray at saka kay isa sa mga 3M, si Junjun, no? Ang asawa ni Kagwang Papaya. Actually, hangga't maaari sana ayoko nang magbigay ng reaksyon, no, sa kanila. Dahil parang ano yan kumbaga nilalabas nila yung kani-kanilang mga saloobin, ang kani-kanilang mga sa tingin nila ay naagrabyado sila, kumbaga nagpapalitan sila ng parang naglalabasan sila ng mga katwiran nila na sa paraan na akala nila o inaakala nila na sila ay naagrabyado o nasaktan. Which is karapatan nila yun, pareho sila. Kaya lang, syempre, bilang reactor, no, isa sa mga reactor ni Ka-Business, at syempre, na ano rin dito kumbaga sa na lalagay din dito sa alanganin si Ka-Business, no? Kaya, minabuti ko na rin na magsalita. Ano ba yung stand natin dito? Maaaring nagtataka rin yung mga maraming mga supporters si Ka-Business. Bakit itong mga reactor nila na nanahimik? And actually, napanood ko nga doon sa live ni Anime, na may mga nagtatanong bakit nga raw hindi kami nagsasalita ang mga reactor. So, unang-una, sabi ko, kapag yun nga lang pagpatuloy na pagsasalita ni Junjun, apektado na yan, yung si Ka-Business. What if magsasalita pa kami? Di mas lalo na, kung nakikita nyo po, yung huling reaction ko kay Ka-Business is parang nananawagan ako na bigyan na natin ng kapayapaan. Di po ba? Bigyan na natin ng kapayapaan sina Mr. and Mrs. Ka-Business kasi hindi nila deserve itong nangyayari sa kanilang, parang nai-stress sila, di ba? At naaapektuhan ang kanilang channel, which is gusto na nila na kumbaga mag-move on at gusto nila lang makapag-focus sa mission at sa pag-charity nila, which is, di ba, yun nga yung dahilan kung bakit merong parang nagbabagong bihis yung kanilang yung kanilang channel, di ba, Ka-Business 2.0, and then andyan yung pag-mission nila sa Hagunay, Bulacan, sa tulong din o sa suporta rin ng isa sa aming kasamahan reactor, si si Taong Gala, di ba? Tapos ang ganda ng mga charity na ginagawa ni Ka-Business, ni Papa Jeans, yung mga tinutulungan niyang ilang mga kabataan. Pagkatapos, hindi bagay to. Kumbaga, isasabay natin to. Kaya nga, todo pakiusap namin kay Junjun na huwag ka na munang magsalita o huwag ka nang magsalita. Total naman, yung sinasabi niya na gusto niya rin ipagtanggol ang kanyang sarili, doon sa comment section naman, kung saan nagsimula ito, doon sa live ni Anime, kung saan sinasabi niya na parang ina-announce niya na, pinapaalam niya na sa lahat ng viewers ni Ka-Business na si MK Indeocray ay hindi na reactor, hindi na kasama sa mga reactor ni Ka-Business. Doon pa lang naman, di ba, sumasagot na siya At doon pa lang sa live ni Anime, nagsasalita na ako, nagko-comment na ako na tama na, Junjun. Bukod pa dun sa live ni Anime, dun pa sa GC namin, kung saan dinatnan ko, na ito palang mga kasamahan kong reactor, nagbabawal na rin sa kanya na wag nang sumagot. Diba? Wag nang sumagot dahil ang magiging apektado dito ay ang channel ni Ka-Business na kumbaga, naaawa kami kay Ka-Business kasi gumagawa ng paraan na yung tao para manumbalik yung mga viewers. Yung mga naghahanap ng charity, eto na, unti-unti nang binabalik ni Ka-Business. Tapos, eto na naman ba, magbabalitaktakan na naman ba tayo? Diba? So, actually, parang pasensya ka na, Junjun, na parang nakaramdam ako ng konting inis o suya sa'yo. Kasi ang tigas ng ulo mo, ayaw mong makinig. Kasi doon si Indeocray, alam ko nakinig siya sa amin Dahil,
siguro kalagitnaan pa lang ng live ni Anime, hindi na siya bumabanat eh. Nakatahimik na siya eh. Pero ikaw hanggang sa dulo bumabanat ka. No, sumasagot ka. No, sumasagot ka. And then, ang sabi mo, kaya hindi ka, oo, si Inday Okray, tumahimik, pero yung mga alagad ba yung sinabi niya? Ano ba yung term na sinabi mo, mga alagad o bataan ni Inday Okray, ay sige pa rin ang salita sa'yo. Actually, marami doon sa mga nagsasabi doon, pinatitigil ka na lang. Bukod doon kasi sa sinasabi namin na maapektuhan na naman ang channel ni Ka-Business, which is nagre-reformat, no? Hindi mo ba, ang isa pang concern namin, kaya pinatitigil ka no, kaya pinatitigil ka namin noon, kaya nagdadala, inis ako sa'yo, humihingal na si Anime, nakalalabas lang ng tao sa ospital, na siya pang naatasan na magbaba ng, ng impormasyon na wala na nga bilang reactor si Inday Okray. Tapos, di ba, parang pasensya na, parang nagpagulo eh. Nawala tuloy yung parang sa focus si Anime doon sa pagpasok mo eh. Kasi ang ganda ng dyan eh, alam ko yan eh, kasi nagkakausap kami ni Anime. Ang ganda ng plano niya dyan. Diyan sa plano na kung hindi ka pumasok dyan at kung nagpabawal ka, ang plano niya dyan is pag-aanohin namin si Ka-Business at saka si Inday Okray. Kung baga sa aalisin namin yung tampo ni Inday Okray kay Sir kasi mayroon siyang tampo eh. Tapos yung sinasabi niyo, ba't hindi namin nire-reactionan si MK? Anong gagawin namin reaction kay MK? Yung sinasabi niya kay Ka-Business, niya yun, experience niya yun. Nung pumunta siya, doon Ka-Business. Diba? So, paano ko re-reactionan yun? Wala naman ako doon. Hindi naman, ito sa akin, nagsalita ako sa sarili ko, siya naka-experience nun wala naman ako doon Hindi naman porke reactor ako ni Ka-Business, porke may bumanat kay Ka-Business, babanatan ko rin. Hindi ganun yun. Kinakailangan, alam ko ang mga pangyayari bago ako makipagbanatan, di ba? Si Inday Okray, pumunta siya doon ng personal Ka-Business, meron siyang parang na-experience o naranasan o anong gagawin ko? Sana kung pareho kaming nandun at nasaksihan ko na ay mali itong observasyon na to ni Inday Okray, hindi gano'n naman ang ginawa ni Ka-Business, di ba? So, mahirap, di ba? So, dito na lang ako magre-reaction between kay Inday Okray at saka kay Junjun. O, biro mo, lahat na kaming reactor nakikiusap sa kanya, nagmamakaawa na, hindi mo kami pinakinggan. Samantalang tong si Inday Okray na binabanatan mo, yung sinasabi nating mataray at palaaway, nakita yung, kumbaga may puso, no? Nakita niya, naawa siya kay Anime na humihingal na. At hinahabol na yung paghinga, tumahimik na. Tapos balik tayo dun sa sinasabi mo, Junjun, na tumahimik nga si Inday Okray, pero yung mga alipores o yung mga alagad, ay sige pa rin ang salita sa'yo. Alam mo, yung mga nakikita ko dun sa live ni Anime, na nagsasalita, marami dyan, no? O nagbabawal sa'yo, kasi hindi naman lahat bumabanat sa'yo. Madami din ang nagbabawal, di ba? Parang concern talaga sila na sa channel ni Ka-Business kasi di ba nga kakabati lang nila ni Thinking Body, kakahingi niya lang sana ng kapayapaan. Kami mga ka-reactor, humihingi na kami ng kapayapaan, na kahit nakipagbati siya kay Thinking Body, wala namang problema sa amin yun, kahit na syempre hindi kami paano ko ba sabihin? Hindi kami ganun kapabor kasi nga itong sa Thinking Body ang nagsabi sa amin na kami ay anay. So, nangyayari yung mga ibang viewers ni Ka-Business, talagang pinupukol kami, binabash kami na kami ang nagpagulo kay Ka-Business, di ba? Kaya nga nananahimik kami. So, ginusto ni Ka-Business na makipagbati and kumbaga sumusunod kami sa gusto ni Ka-Business, yun siya, di ba? Nakapayapaan. Kaya kahit na may sama ng loob kami kay Thinking Body dahil sa mga pinagsasabi niya sa amin, di ba? Nag-reaction ako.
'Di ba? Tinanggap natin yung pagbabati nila at humihingi ako ng kapayapaan, ibigay na natin ang kapayapaan na hinihingi ni Nakabusiness. Pagkatapos eto na naman Junjun, ikaw na mismo na nandiyan sa paligid ni Ka-Business na siguro bago kaming reactor, kayong mga kagwangs ang unang-unang dapat magmalasakit kay Ka-Business. Eh bakit parang kami pa, 'di ba? Ang nakikiusap, nagmamakaawa na tumigil ka na, hindi ka pwedeng magsakripisyo, alang-alang sa ikatatahimik ni Ka-Business para hindi na lumaki ang ano. At hindi mo, meron kaming ginagawa privately para makausap si Inday Okray, lalo na si Anime. 'Di ba? Oh, kaya hindi niyo ba nakita doon sa sumunod na live ni Inday Okray, hindi maano na siya eh. Hindi na siya yung parang wala na yung taray-taray niya kay Ka-Business eh. At bumalik na yung ang pagsasalita niya kay Ka-Business, sir na uli eh. Oh. 'Di ba? Ganun, konting sakripisyo lang. Kasi kami ang dami naming naisakripisyo kaming mga reactor. Unang-una yung aming kredibilidad. Dahil nga nung kami nakikipagsabihin, pinagtatanggol namin si Ka-Business, then aula pasaden, eto si Ka-Business ay biglang humingi ng tawad at umako ng kasalanan. Siyempre, kredibilidad namin bilang reactor ang nakataya dyan. Pagkatapos dun mismo, sa mga upload ni Ka-Business, sinitira kami doon. Tapos yung sinasabi mo na Junjun, na mga alipores ni Inday Okray, pero nakikita ko naman, hindi naman mga sinasabi mong alaga ni Inday Okray yan, kasi nakikita ko yan kay Anime, nakikita ko yung iba dyan sa inyo, sa channel nyo, sa akin, sa mga reactors, sila yung talagang nakikipagpukpukan ng pagtatanggol kay Ka-Business dyan sa mga comment section, at maging sa aming mga reactors. Pagka kami ay sinasabihang nakakasira kayo, pampanggulo kayo, reactor, sila yung mga nagsasabi na hindi reactor ang nagpapagulo kay Ka-Business. Talagang, di ba? So, hindi lang ikaw yung binabanatan dyan, hindi lang pare-pareho tayo dito. Nandito tayo sa social media eh. Di ba? Huwag tayong masyadong sensitibo. Kung yung mga iba pa ngang mga banat sa atin nun, mas matitindi pa eh, di ba? So, ito pa kaya na sabihin natin na kung tumahimik ka lang sana, alang-alang sa channel ni Ka-Business, sana walang ganitong kalaking, ang gulo-gulo na ngayon, di ba? So, nakuha mo yung ibig ko sabihin, Junjun, na uunawaan kita. Gusto mong ipagtanggol din yung nasa loob mo, which is ganun din naman si Inday Okray. Gusto niya rin ipagtanggol. Pareho kayo eh. Meron kayong gustong igpaglaban eh. Sa pagpapalitan ninyo ng mga opinion, sino na naman ang kawawa rito? Ang channel na naman ni Ka-Business. Di ba? So, ayun lang naman yung sa akin. And ang pinupunto ko rito, si Inday Okray nakinig. Tumahimik siya. Ikaw hindi, hanggang sa huli. Lahat kaming reactor, hindi naman kami nag-usap-usap, no? O, pero nagkaisa kami na sinasabi na tumahimik ka na, Junjun, hindi makakabuti talaga yan kay Ka-Business. O, ayan, hindi man nagsasalita si Naka-Business, iipit talaga sila dyan. Diba? Ako, hindi ko babanatan si Inday Okray kasi paano ko siya babanatan? Eh, siya yung naka-experience doon, diba? Tulad ng sinabi ko kanina. O, so, kanina nakita ko na, panood ko doon sa, sa video mo, nagsasabi ka na may babanatang ka reactor. Obvious naman na si Anime yan. Diba? Yung napanood ko yung ni Anime, hindi mo sa kinakampihan ko si Anime, pero talaga naman nakikiusap na kasi yung tao. At saka yung pakiusap ni Anime, hindi karaniwan kasi habol niya yung hininga niya. No, dadalhin na lang siya sa ospital, isusugod na lang siya sa ospital. Nakikiusap pa siya, tama na Junjun, tama na. Kasi nga, gusto namin mabuo pa. Sana. Kasi si MK, kahit na naging matara yan, naging kasama namin yan. At sabi ko nga sa'yo, nasubukan natin na sa sandali ng pangangailangan, nandun siya. Diba? O, nanahimik siya. Dahil siguro, nag-aalala siya, nakikita niya, habol na ni Anime yung hininga niya. Eh, ikaw, dire-diretso ka pa.
Dalawa yan. Dalawa yung parang nasagasaan mo dyan. Yung pakiusap ni anime at yung kagustuhan ng mga reactor na isave, di ba, sa kaguluhan na naman ang channel ng ka-business. Syempre, pati na yung dalawang channel, yung ka-business family, tsaka si Papa Dins. Lalo na si Papa Dins. Ang gaganda ng reaction nitong mga batang ito, dun sa mga bata. 'Di ba? Na mga dapat tulungan. O pagkatapos, ngayon, mapapansin ba yan? Nandiyan na naman ba ang focus? Saan ang focus? Diyan na naman sa sagutan ninyo. At saka ako sa tingin ko, hindi na naman namin kailangang mag-reaction dyan kasi, 'di ba? Panay-panay, ilan ba? Tatlong mabibilis na video na nagawa ni Junjun bilang pagsagot 'di ba? So, yung pagtatanggol mo kay ka-business, wala tayong diyan, wala tayong pag-uusapan diyan. Kung gusto mong ipagtanggol si ka-business kasi ginagawa rin namin 'yan. Ang sa akin lang sana, yung day one lang na pinipigil ka namin. Yun lang sana, kung nakinig ka lang doon, wala nang mga sagutan pang nangyari. And makapag-focus talaga tayo pare-pareho dyan sa pag-promote ng mga binablog tungkol sa charity ng mag-amang ka-business at Papa Dins. Diba? So, nakakalungkot. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana wag magpairalan ng galit. Kung, di ba, yan ang tinuro sa atin ni ka-business Kung makapagpapatawad tayo, magpatawad tayo. Kung makapagpakumbaba tayo, magpakumbaba tayo. Di ba, yan ang turo sa atin ng ka-business na pag binato ka ng bato, huwag mong batuhin ng bato. Sa halip, batuhin mo ng pagmamahal. Bakit hindi mo na i-apply? Mas malapit ka kay ka-business kaysa sa aming mga reactor. Kami na nahimik na. Diba? Kasi nga, ang gusto ni ka-business ay kapayapaan. Ibinigay namin yung kapayapaan na gusto ni ka-business. Pero, ikaw, Junjun, anong nangyari? Si MK, hindi na siya reactor ng ka-business Diba? Ikaw, nandyan ka diba? Pamilya. Pamilya. Sinasabi mo pamilya kayo. Sino unang magmamalasakit? Hindi naman porke, diba? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal sa kanyang librong No Limitangre, ang umiiwas sa punglo ay hindi karuwagan. Sa halip, di ba, merong kang isinesave o pinoproteksyonan upang hindi ka tuluyang malumbo. Di ba? So, ibig sabihin, hindi lahat ng laban dapat mong patulan. May mga laban na dapat pag-isipan. So, sana I'm hoping na tama na to, matigil na ito. Para, tulad ng dati, after kami sa kapayapaan na gustong-gusto ng mata mo ni Mr. and Mrs. Kabis. So with that, mga kabisnes, hanggang dito na lang po muna ang aking pahayag. Nag-iingat po tayong lahat and God bless. Ang